Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At kung handa na po ang inyong mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verses 6 hanggang 12. Ganito po ang pagkasabi sa nakasaad sa Biblia. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging magsigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinatanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritong ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikakahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa Niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig Niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinakahiya ang nangyaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakilala ang aking pinanaligan at natitiyak kong maiingatan Niya ako hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala sa Kanya. Mga kapatid, atin pong nabasa ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Si Timoteo po ay isang mangangaral sa kapanahunan ni Pablo. Ito yung pagpapayo sa nakababatang manggagawa niya. Katatagan ng pangunahing paksa nito, kung titingnan niyo po, at ang paksang ito po nating pag-uusapan din po ay ganun din. But actually, I will look at it on the other side of it. No? Courage. Di po ba? Courage. But what is the source of courage? So that's my topic. Love as the source of courage. Atin pong nabasa na sinabi ni Apostol Paul na stir up the gifts that is within you. Natitiyak kung si Timoteo ay may mga gifts, pero kailangan lang talagang ma-stir up. But I want you to focus your attention about this courage. Sabi niya, hindi tayo binigyan ng karuwagan ng Diyos. Ibig sabihin, tapang. Pero hindi niya sinabi doon na binigyan ka ng courage. No, hindi. Sinabi niya, kundi binigyan ka ng spirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil. Kung titingnan niyo po, ang sinabi diyon, power, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. If you have power, you have the courage. Tama po ba? If you have love, you have the courage. Kung meron kang pagpipigil sa sarili, you have the courage because you have self-control. But the good thing or the best thing that I've seen here is the virtue of love that is greater than anything that I think in here, no? Other point po ng pagpipigil sa sarili, sabi ng King James Version, is a sound mind. God is expecting us to have this courage to continue what He has started for us. Si Apostle Paul man din po ay nagbibigay po ng courage kay Timothy. Pinapaalalahanan niya si Timothy, have courage, huwag kang matakot, huwag mabalisa. In what way po, Pastor? Paano ako hindi mababalisa? Ganito po. Minsan po kasi may takot tayo na tumayo sa likod ng pulpito, may takot tayong tumulong sa kapwa, baka anong sabihin nila, matakot tayo na ma-involve kasi natatakot tayo na makasakit ng damdamin, natakot tayo. Marami tayong kinatatakutan, tama po ba? Subalit ang mga taong nababalot ng takot ay hindi po umaangat sa buhay.
bagkus pabagsak po ang takbo ng buhay nila. So anong ibig niyo pong sabihin, Pastor? Ang ibig ko pong sabihin ay ganito. Huwag nating hayaan na maghari ang takot sa puso natin. Bagkus, hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa buhay natin. Nais kong iparating sa iyo, kapatid, huwag kang mahiya. Huwag mong balutin yung puso mo ng takot kaya hindi ka na-involve sa mga gawain ng Panginoon. Huwag mong ibalot yung sarili mo sa mga problema at sabihin mo, baka maging cause lang ako ng trouble nila. Puno tayo ng takot. At ang takot na yan ay, sabi ko, most of the time, di ba, nagkikripple sa atin. At gusto man natin gumawa, pero ang nangyayari, hindi tayo nakakagawa dahil may takot tayo. Clear up your mind. Let the love of God be manifested in your life. Minsan pa po, nagbabalik ang inyong lingkod at sabihin ko sa inyo, do not worry about this life. Do not worry about anything in life. Do not fear. May mga point lang po akong gustong banggitin sa inyo. Sabi po dito na everyone has a gift that needs to be stirred up. Of course, ang alam ko po, lahat ng tao may gift naman po talaga. Kaya wag mo sabihin na, alam mo, Pastor, wala akong gift. Meron po tayong gift. Ang kailangan lang po, stirred up yan. Bababasa natin yan sa verse 6. Bakit pa ba? Another point po, which is the main point that I have, is love casteth all fear. But the best way to be courageous is to love. The best way na upang tayo tumapang is to love. Di po ba alam natin, pag ang pag-ibig pumasok ni numan, hahamakin anuman. Kahit pitong bundok man yan tatawirin, aakyatin, kahit ilog man yan tatawirin, masunod lamang yung damdamin. Kung titignan niyo po, that is how powerful the love is. Walang takot yan. Because God has not given us the spirit of fear. Our Father knows what the best gift for His children. Alam ng Diyos kung anong nararapat na ibigay niya sa kanyang mga anak. Minsan lang kasi, hindi natin nagagamit yung gift na binigay niya sa atin. Kaya sabi niya, huwag kayong mahiya at huwag niyo rin ikahiya yung testimony ng Panginoon. Yung sabi ni Paul, huwag natin ikahiya ang Diyos. Huwag natin ikahiya yung mga testimony ating natatanggap. Huwag natin ikahiya yung mga bagay. Lalo na yung sarili natin, huwag natin ikahiya. Bakit ka mahiya? Kasi Pastor, wala akong natapos eh. Bakit? Hindi ka ba pwedeng maglingkod sa Diyos kung wala kang natapos? Hindi ka ba pwedeng maglingkod sa Diyos pag hindi ka college graduate? Hindi po ganun yun. Lahat po tayo pwedeng gamitin ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng kanyang gawain. Siguro may mga pinagdadaanan ka, may mga experiences ka na maaaring hindi ko na-experience o maaaring hindi na-experience ng iba. Yan yung age mo. Yun yung galing na meron ka na hindi pwedeng manakaw sa iyo. That is useful for the expansion of His kingdom. God's calling is not based on your works. Isipin niyo po yan. God's calling is not dependent on your works, but on His purpose and grace. God has a purpose for us. He has a grace bestowed unto us. Kaya tingnan po natin ito. Tinawag tayo ng Diyos hindi dahil magagaling tayo. Hindi po dahil may pera tayo. Hindi po dahil matatalino tayo. No. I understand na tinawag tayo ng Diyos dahil meron siyang purpose para sa atin. Isa lang po ang nalalaman ko. Pagtapos na ang Diyos sa purpose niya para sa akin, babalik na po ako sa Kanya. Kaya hindi po ako natatakot to do the things that I think I can do. Why? Kasi alam ko na marami pa ang gustong ipagawa ng Diyos para sa akin. Dahil any moment, kukunin tayo ng Diyos, tapos na po ang ating purpose sa mundong ito. But the good thing is that we will be with the Lord forever. Another point po, life and death is in the hand of God. But this life and death will be happening through the gospel of Jesus Christ. Ibig po sabihin, ang buhay na walang hanggan ay nasa Diyos lamang po. Ang kamatayan din na walang hanggan ay nasa Diyos lang din po. Kaya ano pong ibig kong sabihin? Let's be careful with what we have. Now, bakit ko binanggit ang mga bagay nito? Because this speaks about courage. What is courage? Courage po ay tapang na sumulong. Courage po ay walang pagkabalisa, walang takot na sumulong at hindi umuurong despite of the problems, trials that they are facing. I am challenging you before I will end. Love
is the source of courage. Kung takot ka, then equate your love for God. Bakit? Ano ba ang mas matimbang sa iyo? Yung takot ba o ang pag-ibig kay Kristo? Kung mas matimbang sa iyo ang pag-ibig kay Kristo, wala kang dapat ikatakot, kapatid. Wala kang ikatakot dapat sa pag-aalay ng buhay para sa Kanya. Wala kang dapat ikatakot sa pag-share sa mabuting balita. Wala kang dapat ikatakot na ma-involve sa ministry ng Panginoon. Wala kang takot na gawin ang dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At wala kang dapat ikakahiya. Church, I am challenging you. This is the moment to love God more than ever before for us to have this courage that we are needing. Mahal ka ng Panginoon, and the Lord wants you to be courageous. In what way? By loving Him more and more.